pangyayari sa ngayon dyan sa Pilipinas. Alam ko po na sa mga balita po na aking narinig ay tila baga may mga kaguluhan sa ilang bahagi ng Pilipinas na mga rally mga kapatid dahil sa mga pangyayari sa Kamara at saka sa Senado. At nakakabahala po ng konti dahil dalangin natin na hindi naman magkagulo ng gano'n mga kapatid. Hindi kagaya ng Nepal, narinig na siguro kung anong nangyari sa Nepal at saka sa Indonesia. Mga nagpo-protesta din po yung mga kabataan doon, Generation Z mga kapatid, ang mga pasimuno. Dahil sa mga katiwalian sa gobyerno, lalong-lalo na sa Nepal at saka sa Indonesia sa ngayon mga kapatid. At tila baga ay narinig ko sa balita ay na-overthrow ng ang government ng Nepal at magkakaroon sila ng panibagong eleksyon. At dahil sa mga pangyayari mga kapatid ay tila baga nakakabahala. At alam na naman natin mga kapatid na sa ating kapanahunan, kung magkakaroon man ng mga kaguluhan mga kapatid, dapat itingala natin ang ating paningin sa Panginoon sapagkat ang katubusan sa atin, our redemption draweth nigh. Everybody say amen. Praise God. Hallelujah. At ganun din mga kapatid, ang mga pangyayari dito sa Estados Unidos. Balitang-balita siguro ang assassination kay Charlie Kirk, kung inyong narinig. At alam ko, ang iba sa inyo dyan ay updated mga kapatid sa mga pangyayari. Isang masugid na Kristiyano mga kapatid ay pinaslang sa kanyang event doon sa Utah, mga kapatid sa Utah. Siya po ay binaril at tinamaan sa liig. At sa ngayon po, siya po ay taga-Arizona. Malapit lang po dito sa amin ang kanilang simbahan. At tila baga nababahala mga kapatid ang ilang mga bansa sa mga pangyayaring kagaya nito. Maraming nagpo-protesta ngayon sa London tungkol sa pagkamatay ni Charlie Kirk, mga kapatid. Sa ibang mga bansa may mga nag-rally din. At tila baga ang mundo ay tungo sa chaos o sa kagulumihanan. Ngunit pagpasalamat po tayo mga kapatid na kilala natin ang ating Panginoon, ang Panginoon ng kapurihan. Praise God. Kung ating ilagak mga kapatid ang ating pagtitiwala sa Panginoon, bagamat nagkakagulo ang mundo, payapa po ang ating puso sapagkat alam natin na ang lahat ng mga bagay na ito ay kontrol ng Panginoon at alam ng Panginoon kung paano niya iligtas ang kanyang mga anak sa mga ganitong klaseng kaguluhan. Kaya manatiling mapayapa mga kapatid, magkagulo man ang mundo, nakatuon ang ating pananampalataya at ang ating pananalig sa Diyos. And everybody say amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, kung magkakaroon man ng kagulumihan ng kagaya nito, look up for your redemption, draw it nigh. Everybody say amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Bigyan po nating galang ang pagkabasa ng salita ng Diyos mga kapatid. Tayo pong lahat ay tumayo. At buksan po natin ang ating mga Biblia kung mayroon po kayong mga Bibliang dala. Kung hindi man aktual na Biblia o di kaya digital man ang inyong hawak na Biblia, kagaya ng cellphone o kung ano pa man na nagsusulat ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating kasulatan mga kapatid. Sa libro na sinulat ni Pablo sa mga taga-Roma, mga taga-Roma, mga kapatid, Kapitulo 7, versikulo 25, pinapaabot ko rin po pala ang aking pagbati sa mga grandparents sa araw na ito. Happy Grandparents Day sa mga lola at mga lolo. Pagpalain po kayo ng Diyos. Nakita ko kanina yung mga presentation ng mga kabataan, mga kapatid, mga bata, mga kabataan. Pwede na isali sa mga palakasang sayaw, ano? Praise God. Hallelujah. Kung ang ganyang mga talento ay dapat lang natin
panatili mga kapatid, hindi para ipagpahayag sa sanglibutan na tayo matalinto, kung hindi ipagpahayag natin sa Panginoon para sa kanyang kapurihan. Everybody say amen. Praise God. Okay. So, happy Grandparents' Day. Now, nakakalungkot man sabihin, ngunit isa lang po ang word na grandmother na aking nakikita sa Biblia. Yan po ay sa 2 Timothy 1:5. Yan lang po ang word na grandmother. Wala pong word na grandparents o grandfather. Kaya grandmother lang po ang nakasulat sa Biblia. Kaya siguro, bakit kaya pinapaboran tong mga grandmother na ito? Grandmother lang po ang sinabi ni Pablo kay Timothy. Grandmother lang nakasulat dyan. Wala po akong nakitang word na grandfather sa buong Biblia at wala din po grandparents sa buong Biblia. Pero may grandmother po. Praise God. So happy grandparents na lang sa inyong lahat mga kapatid. At ipapasalamat din ako mga kapatid na nagkaroon ako ng apo na talagang Britanya. At ngayon po ay 7 months niya na today. 7 months niya na sa mundong ito kay Ashtian Abrick. Okay, basahin po natin ang kasulatan mga kapatid sa libro ng mga taga-Roma, Kapitulo 7, talatang 25 mga kapatid. Ganito ang sinasabi. I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Ulitin ko mga kapatid, basahin ko ulit. I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa pagbasa ng iyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, na aming maunawaan ang nais mo para sa amin sa araw na ito. Na makapagbigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan, katibayan sa pananampalataya, at pananalig sa iyo, Panginoon, na ikaw lamang ang aming tagapagligtas at wala ng iba. Ikaw lamang ng aming pag-asa, ikaw ang aming kapayapaan, ikaw, Panginoon, hallelujah, ang Diyos na may kontrol sa lahat ng mga bagay. Bagamat, Panginoon, nagkakagulo sa aming kapaligiran, ang aming panalangin, Panginoon, ay manatili nawa ang iyong kapayapaan sa aming mga puso, pagkat kami, Panginoon, ay nananalig na ikaw lamang, Panginoon, ang makapangyarihang Diyos na siyang magbibigay sa amin ng aming kaligtasan at katiwasayan, Panginoon, sa aming pananampalataya. Maraming pong salamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Pagkakan po natin ang Panginoon. Praise God. Samayan mo ang iyong katabi, mga kapatid. Batiin mo sa pangalan ng Panginoon. Hallelujah. At sabihin mo sa kanila, kapayapaan sa iyo. Praise God. Marami na po tayong maupo, mga kapatid. Praise God. Now, ang aking dadalhin sa inyong kaisipan sa araw na ito sa salita ng Diyos ay papamagatan kong the amendments. The amendments. Ang sa Tagalog pa ang pagsusog o ang ano bang amendment sa Tagalog maliban sa susog? Ang pagbago o ang pag-implement o paglagay ng panibagong batas. Praise God. Atin pong alam mga kapatid na ang Biblia ay punong-puno ng mga kautusan, punong-puno ng batas. At alam din po natin mga kapatid na dahil sa ang batas ay binaba ng Panginoon, ito po ay nagiging dahilan kung bakit pag sinalansang mo, nagkakaroon ng kasalanan. Kung walang batas mga kapatid, walang bisa ang kasalanan. Ngunit pag may batas, yan po lumabas ang bisa ng kasalanan. Dahil ang sabi po ng Biblia sa 1 John 3 and 4, mga kapatid, that transgression of the law is sin. Amen. Ngunit mga kapatid, sa ayon na sa aking sinabi kanina,
na ang pamagat po ng aking itatalakayin sa inyo ay the amendments. Ang pagbabago, ang pagsusok, mga kapatid. Now, sa lumang tipan, atin pong makikita na ang tagapagmana, mga kapatid, ng ari-arian, sa kapanahunan ni Moses, sa kapanahunan ng batas, ay para lamang sa mga anak na lalaki. Wala pong bahagi ang mga anak na babae sa mana. Okay? Kung inyo pong usisain ang mga batas na binigay ng Panginoon doon sa panahon ni Moses, ang mga babae po ay walang mana mula sa ari-arian ng kanilang mga magulang. Hindi ang mga lalaki lamang. Ngunit may isang panahon, mga kapatid, may pagkakataon sa kapanahunan ni Moses, yung ating kung mababasahin, mga kapatid, sa Numbers chapter 27, kung simulan po natin sa verse 1, mga kapatid, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Numbers 27 and verse 1. Okay? Ganito po ang sinasabi, isang pangyayari sa kapanahunan ni Moses. Then came the daughters of Zelophehad, the son of Hepner, the son of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh, and the families of Manasseh, the son of Joseph. And these are the names of his daughters, Mala, Noah, Hogla, Melka, and Tersa. So dumating po ang pagkakataon na itong isang taong ito ay nasa tribo ni Manasseh, mga kapatid, ay namatay at ang kanyang mga anak ay puro babae. 5 mga babae, mga kapatid, ang sabi ng Biblia. Ang mga pangalan ay si Mala, si Noah, si Hogla, si Melka, at saka si Tersa. At ang sabi nila, they stood before Moses, verse 2, and before Eleazar the priest, and before the princes and all the congregation by the door of the tabernacle of the congregation, saying, our father died in the wilderness. Sabi ng mga babaeng anak na ito, 5 babaeng anak, mga kapatid. Sabi nila na ang aming ama ay namatay doon sa disyerto. And he was not in the company of them that gathered themselves together against the Lord in the company of Korah, but died in his own sin and had no sons. Sabi nila, ang aming ama ay hindi siya rebelde. Hindi siya kasama doon sa mga nagrebelde sa inyo. Moses, sunod ko? Namatay siya dahil sa sarili niyang mga kasalanan. At ang sabi nila, wala siyang anak na lalaki. In verse 4, why should the name of our father be done away from among his family? Sabi niya, bakit ganon? Sabi ng mga anak na babae. Bakit hindi pinaliwala na lang ang pangalan ng aming ama sa kanyang pamilya? Because he had no sons, dahil ba wala siyang anak na lalaki, wala nang pakinabang ang mga ari-arian niya, wala na, bali, binura na lang yung pangalan niya, dahil kinalimutan na siya dahil wala siyang anak na lalaki. Kaya ang sabi nila dito sa verse 4, give unto us therefore a position among the brethren of our father. Kaya ang sabi, nagdemanda ngayon tong mga anak na babae, 5 babae, sabi niya, dahil wala siyang anak na lalaki, di ang bahagi niya, ibigay niyo na lang sa amin, sa aming 5 babae. Mga kapatid, sa panahon ni Moses, walang karapatan ng mga babaeng magiging ng ganon. Walang pamana na inilalaan para sa mga babae. Dapat ang mga babae mag-asawa at yung asawa nila ang magkuha ng mana. Okay? Pero sa mga babae, wala silang karapatan o walang pinamimigay na pamana sa kanila, mga kapatid. Ngunit nung sila'y lumapit kay Moses at saka sa saserdote, sabi nila, ang aming ama naman namatay naman, hindi naman nagrebelde, mabuting tao siya. Dahil ba daw wala siyang anak na lalaki, wala na rin kaming karapatan. So nagtatanong po sila ng kanilang karapatan. Ang verse 5, ano sinasabi ng verse 5? And Moses brought their cause before the Lord. Anong ginawa ni Moses bilang leader? Dinala niya ngayon sa Panginoon ang pangyayari, ang hinihingi ng mga anak na babae ni Zelophehad.
Okay, so nung dinala ni Moses mga kapatid sa Panginoon, ang sabi niya sa Panginoon, Panginoon, may problema ito mga kapatid. Sabi niya, Panginoon, may problema itong mga anak ni Zelopedad. Ay naghingi sila ng mana, naghingi sila ng portion na hindi naman nararapat o wala naman sa kautusan na dapat bibigyan sila. At ang sabi ng Panginoon kay Moses, and the Lord spake unto Moses, verse 6, saying, Verse 7, the daughters of Zelophehad speak right. Ang sabi ng Panginoon, ang mga anak ni Zelophehad ay nagsasalita ng tama. Thou shalt surely give them a position of an inheritance among their father's brethren. Yang sabi ng Panginoon, dinala mo ito sa akin, Moses, may problema. Dinala mo ito sa akin. At sinabi ng Panginoon, ang mga anak ni Zelophehad ay nagsasabi ng tama. They are speaking right. And thou shalt surely give them possession of an inheritance among their father's brethren, and thou shalt cause the inheritance of their father to pass unto them. Kaya sumagot ang Panginoon, mga kapatid, sabi niya kay Moses, ang mga anak na babae ni Zelophehad ay naghahanap ng inheritance nila o ng pamana sa kanila. At ang sabi ng Panginoon, Moses, tama yung kanilang hinihingi. Tama ang kanilang pakikisuyo. At ang sabi ng Panginoon, thou shalt surely give them a position of an inheritance. Kaya ang sabi ng Panginoon, bigyan mo sila ng pamana. Mga kapatid, it is God na binago niya ang kautusan. Ang kautusan, mga kapatid, na walang mamanahin ang mga anak na babae. Ngunit sa panahong ito, mga kapatid, nung lumapit yung mga anak na babae ni Zelophehad doon kay Moses, at ang kanilang hinaing ay nilapit ni Moses sa Panginoon dahil hindi naman gayang tugunan ni Moses ang kanilang pangangailangan. Kaya lumapit siya sa Panginoon. Panginoon, ano itong problema na ito? Naghingi ng mana yung mga anak na babae. Kaya sabi ng Panginoon, Moses, ang kanilang sinasabi ay tama. Bigyan mo sila ng mana. So mga kapatid, ang Panginoon pala sa ganitong pagkakataon ay pwedeng mag-amend ng kautusan. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, pwede niyang susugan kung ano ang na-establish na kautusan. And everybody say amen. Praise God. Siya naman ang gumawa ng kautusan. Kaya pwede niyang i-amend ang existing na kautusan. Kaya sabi niya, Moses, bigyan mo sila ng pamana. And everybody say amen. No, dapat lagay sa ating kaisipan, mga kapatid, na kapag ang Panginoon nagbigay ng kautusan, siya lamang ang pwedeng magbigay ng amendments. Ang Diyos lamang pwedeng magbigay ng amendments sa kanyang kautusan. Hindi po pwedeng magbigay ng amendments ang tao sa kautusan ng Diyos. Wala pong karapatan ang tao na baguhin ang kautusan ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na ito ay ang aking kautusan, hindi mo pwedeng salansangin. Pag sinalansang mo, ikaw ay nagkasala. Ngunit pwede po yan baguhin ng Panginoon. Ang kanyang kautusan, siya lamang ang may karapatan sa pagbabago ng kanyang ginawang kautusan. Dahil siya lamang ang may kapangyarihan, siya lamang ang may authority, siya lamang ang may karapatan sa pagbago ng kanyang kautusan. Praise God. So may mga na-establish na batas, mga kapatid, sa lumang tipan. Okay? Na dinala ng Panginoon na nung siya ay nagkatawang tao, ginawa niya ng amendments. Gumawa po siya ng amendments sa kautusan. Kung inyong mapapansin, mga kapatid, na may 10 utos sa panahon ni Moses. Ngunit inamend po yan ng ating Panginoon. Ginawa niya na ang 2. Sabi niya, mahalin mo ang Diyos higit sa lahat, at ang pangalawa ay mahalin mong kapwa mo kagaya ng pagmamahal mo sa iyo. No, sa 2 kautusan na ito, mga kapatid, napasakop na ang 10 kautusan. And everybody say amen. So inamend ng Panginoon, sinusugan ng Panginoon ang 10 kautusan, at ginawa niya ng 2, at sa 2 kautusan na ito ay napapasakop ang lahat ng kautusan na kanyang sinabi noon sa lumang tipan. Praise God. So siya may karapatan
na baguhin o susugan o i-elaborate o ipapaliwanag ng gusto ang kanyang mga utusan. Praise God. And everybody say amen. Amen. So, sa lumang tipan, sa ating binasa kanina mga kapatid, I thank God dito sa Romans chapter 7 verse 25. I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, sa aking kaisipan, sa aking sarili, ako ay naglilingkod at sumusunod sa batas ng Diyos. Ngunit sabi niya, but with the flesh, ngunit sa aking laman ay nasusunod ang batas ng kasalanan. So mayroong batas dito mga kapatid, dalawang batas na pinagpipilian si Moses. Sabi niya, sa aking kaisipan, sa aking pag-iisip, sa aking kaalaman, ang sinusunod ko ay ang batas ng Diyos. Ngunit sa aking laman, ang sinusunod dito ay batas ng kautusan ng kasalanan. So mga kapatid, ibig sabihin pala na sa ating sarili ay mayroong dalawang batas na umiiral na laging nagbabanggaan sa araw-araw. Sa ating isipan, gusto natin na mabuti ang ating gagawin. Gusto natin na sundin natin ang kautusan ng Diyos. Ngunit ang ating laman mga kapatid ay napakahina. Ang ating laman mga kapatid ay hindi sang-ayon mga kapatid sa kautusan na nilalagay ng Diyos sa ating kaisipan. Kung babasahin po natin kanina ang mga nauunang talata ng Roma mga kapatid, chapter number 7, atin pong mababasa mga kapatid, kung simulan po natin sa verse 14, ganito pong sinasabi, for we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, alam ko na ang batas ay spiritual, ngunit ako ay karnal na nasa ilalim o naibenta sa ilalim ng kasalanan. Kaya ang sabi niya rito sa verse 15 mga kapatid ng Romans chapter number 7, for that which I do, I allow not. Sapagkat ang sabi niya, yan ang ginagawa ko ay hindi na tama ay hindi ko ginagawa. For what I would, that do I not. Ang nais ko ay hindi ko nagagawa. But what I hate, that I do. Napapansin niyo mga kapatid, nagkakaroon ng contrast, nagkakaroon ng laban-laban. Ang sabi dito ni Pablo mga kapatid, ang gusto ko, hindi ko nagagawa. Pero yung hindi ko gusto, yun ang aking nagagawa. Sino sa inyo mga kapatid nakaranas ng ganon? Gusto mong kumain, hindi ka makakain, wala kang gana, may sakit ka. Gusto mong uminom, hindi ka makalunok, masakit ang lalamunan mo. Ang gusto mo, hindi mo nagagawa. Pero yung ayaw mo, yan ang nagagawa mo. Ayaw mong sumuka. Pero dahil sa ikaw ay masamang pakiramdam, sumusuka ka, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Pablo, that's for that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that I do. Kaya ang verse 16, ang sabi niya rito, if then I do that which I... Kaya ang sabi niya, kung ginagawa ko ang mga bagay na ayaw kong gawin, sabi niya rito, I consent unto the law that it is good. Okay? Verse 17, now then, it is no more I that do it. Mga kapatid, ang linaw ng sabi ni Pablo, ang mga bagay na ayaw kong gawin na nagagawa ko, ang sabi niya rito sa verse 17, it is no more I that do it. Ang mga nagagawa kong masama, ang pagsagot-sagot ko sa aking magulang, ang hindi ko sunod sa aking mga magulang, ang mga pagkukupit ko ng kukunting barya sa aking tatay.
ang pagkukupit ko ng kunting candy doon sa aming tindahan. Praise God. Ay sabi niya, hindi na ako ang gumagawa noon. Sinong gumagawa noon? Ang sabi niya, ngunit ang kasalanan na nanatili o namumuhay dito sa akin. Yun ang gumagawa. So mga kapatid, sabi ni Pablo, mahirap kalabanin ito. Dahil ang ayaw mo, yan ang nangyayari. Pero yung gusto mo, hindi nangyayari. Kaya nga sabi ni Pablo, nagagawa ko yan, verse 18, dahil sabi niya, for I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. Sa aking laman, sa aking sarili. Mga kapatid, ang sabi niya ay walang mabuting bagay. Ano bang mabuting bagay sa inyo mga kapatid? Sa sarili niyo ba may mabuting bagay? Hope. I hope na mayroon mga kapatid. Okay? Pero ang sabi ni Pablo, alam ko na sa akin, that in me, sa aking laman, ay walang mabuting bagay. For to will is present dahil ang pagpapasya ay nandyan sa akin, but how to perform that which is good, I find not. Ang hirap mga kapatid. Sabi niya rito, may gusto ako na gusto kong gawin, ngunit wala akong kaparaanan na gagawin ang gusto kong gawin na mabuti. Ang sabi ni Pablo, mga kapatid. For the good that I would, I do not. Verse 19. No? Sabi niya, for the good that I would, I do not. But the evil which I would not, that I do. Sabi mga kapatid, sabi ni Pablo, ang mabuti na gusto ko ay hindi ko nagagawa. Ngunit ang masama na ayaw ko ay siya kong nagagawa. May mga pagkakataon ba sa buhay niyo mga kapatid na nahihimok kayo na gumawa ng kasalanan na ayaw niyo? Nasusuhulan kayo? O nagkukurap kayo ng project? May mga ghost project mga kapatid. Yan mga nangyayari sa ating kapaligiran mga kapatid. Sa palagay nyo kaya, gusto kaya nilang gagawin yon? Palagay ko naman hindi siguro kung may konsensya naman ng tao, mga kapatid. Kung ikaw ay may konsensya, now, conscience is always right, mga kapatid. Ang konsensya ay laging tama at matuwid. Wala pong konsensya na baluktot. Wala pong konsensya na hindi matuwid. Ang lahat ng konsensya ay tama at matuwid sapagkat yan po ay galing sa Diyos. Praise God. So, ang sabi niya rito, for the good that I would, I do not. Ang gusto kong gumawa ng mabuti, ngunit hindi ko nagagawa. But the evil which I would not, that I do. Verse 20, tingnan niyo mga kapatid. Now, if I do that I would not, it is no more I that do it. Sabi niya, kapag nagawa ko ang isang bagay na ayaw ko, sabi niya, hindi po ako ang gumawa noon. Sabi ni Pablo. Ngunit ang gumawa noon ay ang kasalanan na nandito sa akin. So mga kapatid, ang kasalanan pala ang talagang dahilan, mga kapatid, na hindi natin magawa ang nais nating gawing mabuti. Ang kasalanan pala ang dahilan na ang gusto nating mabuting gawin ay hindi po natin nagagawa dahil po sa pagkakasala, dahil po sa kasalanan. Now, dapat po natin ilagay sa ating kaisipan, hindi po natin namana ang kasalanan ni Adan at saka ni Eva. Hindi po natin pwedeng panagutan ang kasalanan ni Adan at saka ni Eva. Hindi po natin minana yon. Hindi po tayo nagmamana ng kasalanan. Ang atin pong namana ay ang kalikasan ng makasalanan. Everybody say amen. So hindi po tayo pwedeng managot sa kasalanan ni Pedro. Siya lang pwedeng managot noon. Hindi ako, Sister Nida po ay hindi pwedeng managot sa pagkakamali ni Brother Ray.
Ganon din si Brother Ray ay hindi pwedeng managot sa kasalanan na sa pagkakamali ni Sister Nida. Ngunit, dahil sa sila po ay may kalikasang nagkakasala po tayo mga. And everybody say amen. Nagkakamali po tayo sa araw-araw. Na gusto nating gawin, ngunit hindi nating magawa. Gusto nating gumising ng maaga at magsimba, ngunit mga kapatid, napuyat tayo kagabi, mahirap matulog, mahirap magising ng maaga. Gusto nating gumising ng maaga, ngunit hindi natin kaya ang ating pilik mata. Mabigat sa mata. Ang gusto nating mabuting gawin, hindi natin nagagawa. Kaya mamaya-maya na lang. I-set ko na lang yung alarm ko ulit sa 5 minutes later. Nakatulog ulit pagising 30 minutes ago na mga kapatid. Kaya late pagsimba sa simbahan. Everybody say amen. Amen. Kaya ang sabi dito, now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Ang kasalanan mga kapatid, yan ang dapat natin sisihin. Ngunit ang sabi ni Pablo sa verse 21, I find then a law. May nasumpungan akong batas that when I would do good, evil is present with me. So may isang batas na nasumpungan si Pablo na kapag pinilit mo ang iyong sarili na gumawa ng mabuti, andyan din, nagpupumilit din ang kasamaan, mga kapatid, sa sarili mo. So naglalaban diyan mga kapatid. Merong isang tao, isang matalinong tao. Sabi niya sa akin, sa tao ay may dalawang bagay na laging naglalaban. Naglalaban ang mabuti at ang masama. Hinalimbawa niya sa dalawang aso. Sa atin, sabi niya sa atin ay merong dalawang aso sa loob natin. Ang isa ay mabuti at isa ay masama. At ang dalawang ito ay laging nag-aaway. Sa araw-araw, nag-aaway ang masama at ang mabuti. Ngayon may nagtanong sa kanya, sinong nananalo sa dalawa? Ang masama ba o ang mabuti? Ang sabi niya, ang nananalo ay yung pinapakain ko. And everybody say amen. Kung ang mabuting aso ang siya nating pakakainin, siyempre tatalunin niya yung masamang aso. Pero kung ang masamang aso ang pinapakain natin, matatalo yung mabuting aso. So kung ano po yung inaalagaan mo sa sarili mo, kung inaalagaan mo yung kabutihan, mananalo ang kabutihan sa sarili mo. Ngunit kung pag-aalagaan mo yung kasamaan, mananalo yung kasamaan sa sarili mo. Kaya ingatan natin yan. Kaya sabi ni Pablo, I find in a law sa verse 21, that when I would do good, evil is present with me. For I delight in the law of God after the inward man. But, sabi niya sa verse 23, I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. So ang namana po natin ay ang kalikasan ng kasalanan na nandito po sa atin. Okay? Kaya ang sabi dito ni Pablo, nakakita ako ng isang batas na kapag ako ay gumawa ng mabuti, andyan din kasamaan. Ngunit may nakita din ako isang batas sa aking membro na laging nag-aaway sa aking kaisipan sa araw-araw and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. Sabi niya rito, O rich man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Verse natin, I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Kaya nga ang sabi ni Pablo, mga kapatid, I die daily. Araw-araw pinapatay ko, mga kapatid, ang aking laman. Ang batas ng laman ay dapat nating patayin, mga kapatid. Kaya nga ang sabi ng Panginoon,
The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang batas na ito, mga kapatid, ay inamend na ng ating Panginoon. Dapat po nating alalahanin, mga kapatid, at ilagay sa ating kaisipan that all miracles are God's amendments. Ang lahat pong himala ay amendment ng Diyos. And everybody say amen. All miracles that you will see in your life are God amendments to the existing law. Kapag ikaw po ay pinagaling ng Panginoon, that is God amendments to the law of sickness. Kapag ikaw po ay pinagpala ng Panginoon, that is God amendments to the law of poverty. Kapag ikaw po ay binigyan ng Panginoon ng kapayapaan, that is God's amendments to the law of chaos or to the law of trouble. So lahat po ng mga himala na inyong na subaybayan o inyong nakikita po sa inyong buhay, yan po ay amendment ng Diyos. That is God amendments to the existing law. Kapag may nakita kayong pangyayari sa inyong buhay na tila baga hindi pang natural, mga kapatid, it is God who do the amendments. Ang Diyos ang gumagawa ng pagsusog, ang Diyos ang gumagawa ng pagbabago sa existing law. And everybody say amen. May law of physics, mga kapatid, may law of electricity, may mga rami tayong batas. Ngunit mga kapatid, kapag ang Diyos ang nag-intervene, siya po ang nag-a-amend, siya po ang nagbabago ng batas, mga kapatid. Kung ating lamang ipagkatiwala sa Diyos, mga kapatid, ang ating pananampalataya, ang ating trust, ang ating confidence, ang ating pagtitiwala sa Kanya, He can amend everything, mga kapatid, sa buhay natin. Hallelujah. Kung bibigyan ka ng Diyos ng pagpapala, yan po ay na-amend niya ang kasalatan sa buhay mo. Kung bibigyan ka ng Diyos ng kalakasan, yan po ay inamend ng Diyos ang mga kahinaan sa buhay mo. Binabago niya, mga kapatid. That's why we experience miracles, because it is God who amends the law, mga kapatid, nag-i-set sa sanglibutan ito. Dahil siya lamang ang Diyos na may control. Kaya nga, mga kapatid, dumating man ang panahon, mga kapatid, na nanghihina tayo, manalig po tayo sa ating Panginoon, and we will ask God for the amendments of the existing, mga kapatid, ng mga bagay nating nararanasan. Praise God. Hallelujah. Now, ang sabi po ng kasulatan that the wages of sin is death. Ngunit po ang sabi ng ating Panginoon, I am the resurrection and the life. He amended the law of sin. Ang sabi ng Biblia na ang kasalanan ay magdadala sa atin ng kamatayan. Ngunit ang sabi ng Panginoon sa John 11, mga kapatid, I am the resurrection and the life. He amended the law of sin and death. At ang sabi niya, he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Yan po ang ating pagpunta sa Panginoon, mga kapatid. Na kapag nagkakamali tayo, pwede pong i-amend ng Panginoon. Pwede pong baguhin ng Panginoon ang mga bagay alang-alang sa ating pabor. Hallelujah. Kung inaapi ka, mga kapatid, sa iyong trabaho, inaapi ka ng iyong kapitbahay, inaapi ka ng mga kaibigan mo na hindi sang-ayon sa iyong pananampalataya, let God amend the law. At dahil diyan, mga kapatid, makakakita ka ng himala na mangyayari sa buhay mo. Kapag, mga kapatid, pinayagan mo ang Panginoon, Panginoon, baguhin mo, Panginoon, i-amend mo ang batas, baguhin mo, susugan mo, Panginoon, ang batas na magiging sang-ayon para sa aking kagustuhan. Kung atin lamang, mga kapatid, i-akwil, ihiwalay ang kasalanan, mga kapatid, then let God do that. Hayaan natin ang Panginoon, mga kapatid. Ang mahalaga ay wag natin pairalin, mga kapatid, ang kasalanan na siyang naggumagawa sa atin, mga kapatid, ng mga bagay na ayaw natin gawin, ngunit nagagawa natin. Kaya sabi ni Pablo, ang kasalanan na nandito sa akin, yan ang pumipilit sa akin na gumawa ng mga bagay na ayaw kong gawin. Ngunit, mga kapatid, inamend na ng ating Panginoon. Ay sabi niya, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Inamend po ng Panginoon, mga kapatid, kaya kapag tayo ay nanghihina nanglulupay pa niya, sabi niya, lumapit kayo sa akin, babaguhin ko yan ang inyong sitwasyon. Babaguhin ko ang sitwasyon ng inyong kasalatan. Babaguhin ko ang sitwasyon ng inyong negosyo. Babaguhin ko ang sitwasyon ng inyong relasyon. Babaguhin ko
ang sitwasyon ng inyong hanap buhay. Babaguhin ko ang sitwasyon ng inyong pananim. Babaguhin ko ang sitwasyon ng inyong mga alagang hayop, mga kapatid. Babaguhin ko ang sitwasyon na bigyan ka ng bonus. Babaguhin ko ng sitwasyon na bibigyan ka ng 13 month ng mas malaki. Amen. Praise God. So, hayaan po natin ang Panginoon ang mag-amend sa ating situation. So, every time that we have a situation, hallelujah, ilapit po natin sa Panginoon. Panginoon, gusto ko ganitong mangyayari, ngunit Panginoon, tila baga kabaliktaran. Ngunit Panginoon, ako po'y nagtitiwala sa iyo. Ako, Panginoon, ay nananalig sa iyo na pwede mong, Panginoon, baguhin ang sitwasyon na aking nararanasan sa ngayon. Mga kapatid, kung ituon lamang natin ang ating pananampalataya, maging matibay ang ating paglilingkod sa Diyos, magiging matapat tayo, mga kapatid, pwedeng baguhin ng Panginoon at pwedeng i-amend ng Panginoon ang mga pangyayari sa buhay natin. Sabi niya, if the people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, I will forgive their sins, and I will heal their lands. So hayaan po natin mga kapatid na ang Panginoon ang magbago, mag-amend sa mga pangyayari sa buhay natin. Ngunit ang mahalaga mga kapatid, na panatilihin natin ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Dahil hindi po natin kaya sa atin ng sarili, dahil makasalanan po tayo, nagkakasala po tayo. Ang ating katawan ay mahina. The spirit is willing, but the flesh is weak. Mahina po tayo mga kapatid. Wala po tayong lakas kung wala ang ating Panginoon. Kaya sa araw-araw na tayo nabubuhay, hayaan natin ang Panginoon na siyang mag-intervene, na siyang mag-insert o siyang mag-amend mga kapatid ng mga pangyayari sa buhay natin. Kung atin lang isalig sa Panginoon ang mga bagay-bagay ang ating sitwasyon sa ngayon, alam ko na mga kapatid na ang Panginoon ay gagawa ng kaparaanan para sa iyong kapakanan. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. I will not leave you comfortless. I will go with you. So, yan po ang sabi ng Panginoon. Kaya people are cares upon Him or He cares for us. Tayo pong lahat ay tumayo mga kapatid. It is God that will amend everything in our lives. Hayaan mo ang Panginoon kumilos sa buhay mo. Kung may sitwasyon ka man ngayon sa oras na ito, panahon na mga kapatid na ilapit mo sa Panginoon. Bukas ang ating altar, mga kapatid, lumapit ka sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, may sitwasyon akong pinakaharap sa oras na ito. Ngunit Panginoon, mag-intervene ka. Mag-amend ka, Panginoon. I-amend mo, Panginoon, ang mga existing law. Hallelujah. Sapagkat alam ko, Panginoon, na ang lahat ng himala is an amendment from you. Ang lahat, Panginoon, na mga milagro sa buhay ko, ay alam ko, Panginoon, ay i-amend mo ang mga pangyayari sa buhay. Praise God, praise God, praise God. Brother Billy, praise Hallelujah. Thank you, Jesus. Come